Magandang araw sa inyong lahat guys. Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay tungkol sa pagre-resign at pag-change ng company kung ikaw ay isang OFW dito sa Japan. Huwag kayong mag-resign at huwag muna kayong mag-change ng company. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Okay guys, kung bago lang po kayo dito sa channel ko, ako po si Leo, isang OFW dito sa Japan. Nagsishare po ako ng aking journey dito sa Japan, yung mga experience ko, sinishare ko sa aking mga kababayan. So kung hindi pa po kayo nakasubscribe, click nyo na yung subscribe button, mag-like din po kayo sa video nito, and then mag-comment kayo sa baba kung mayroon kayong mga katanungan. Itong mga susunod na mababanggit ko sa video na to ay hindi po ito mga suggestion. Ito lamang po ay isang idea na gusto kong i-share sa iba, sa mga kababayan natin na may ganitong strategy na ginagawa yung kababayan natin. Or kahit ako man din ay ganito yung madalas kong ginagawa kapag naglilipat ako ng company. Pero hindi ko po kayo hinihikayat na mag-resign kayo sa company nyo. Pag-isipan nyo mabuti kung ano ba talaga yung plano dito sa Japan sa working visa nyo. I-share ko lamang po yung mga experiences ko at saka yung mga observation ko dito sa Japan bilang isang OFW. Para naman magkaroon kayo ng idea. Okay, yung una ay huwag muna kayong mag-resign kung wala pa kayong sure na malilipatang company. In short, huwag kayong mag-resign sa current company nyo kung hindi pa kayo na-hire sa panibagong company or sa ibang company. Kasi pwede naman kayong mag-apply sa ibang company habang nagtatrabaho pa kayo. And then, pag na-hire kayo, na pumasa na kayo sa interview, and then na-hire na kayo, mayroon na kayong kontrata na prepare or nakapirma na kayo sa kontrata, saka kayo mag-decide na magpaalam sa company nyo. So, huwag kayong magpapaalam muna kung hindi pa kayo sure na mayroon na kayong malilipatan. Dito sa Japan, pag nag-resign ka, dapat magpaalam ka sa dati mong company na mag-resign ka and then mayroon ka pang 1 month para mag-render ng service. And then yung panibagong company naman, kung willing talaga silang i-hire ka at gusto ka nilang i-hire, makakapaghintay sila ng 1 month. O kahit nga lampas pa ng 1 month. Huwag muna kayong mag-resign o lumipat ng company kung bago lang kayo sa company nyo at hindi nyo pa natatapos yung first year ng inyong contract. Kasi dito sa Japan, kapag pumasok ka dito sa Japan, bilang isang OFW, mayroon kang 1 year contract sa unang contract mo. And then, i-extend na lang yon, pwedeng 6 months or another 1 year. So, mas magandang mag-resign kung natapos mo na yung first contract mo. Yung first year na contract. Kasi, hindi ka nila masisilipan ng breach of contract na tinatawag. Kasi mayroon kayong kontrata bilang isang employee, saka company, mayroon kayong kontrata. And then, isa pa, hindi kayo basta-basta susuportahan ng inyong current na kumiay or agency or registered supporting organization kapag hindi nyo natapos yung first year na contract. Kasi yung company na yan, yung Japanese company, yung employer, saka yung mga agency, kumiay, mayroon din silang sariling kontrata. Halimbawa, 2 company, mayroon silang kontrata. So, yung trust, saka confidence sa isa't isa, hindi nila basta-basta binabali yun. Inaalagaan nila yung trust sa isa't isa. So, kapag nagkaroon ng breach of contract, so parang hindi lang yung employee ang nasisira yung record, pati na rin yung mga agency, tsaka yung kumiay or yung supporting organization. At isa sa pinaka-importante ay, huwag muna kayong magre-resign or maglilipat ng company kung malapit nang mag-expire ang inyong visa o yung working visa nyo. Kaya nga sinabi ko kanina na, tapusin nyo muna yung 1 year, and then sa second year na kayo planong mag-resign. Halimbawa, naka 1 year and a half na kayo, saka kayo mag-resign. Kasi kung 1 year lang yung visa nyo, and then mag-resign agad kayo sa first year nyo ng contract, alanganin yung magiging visa nyo. Kasi karamihan ay 1 year lang yung binibigay ng visa. And then i-extend na lang sa susunod na year. Kaya nga sinabi ko kanina na tapusin nyo yung 1 year and then kapag nag-renew na kayo ng visa nyo ng panibago and then panibagong contract din sa company nyo,
And then after several months, saka kayo mag-decide na mag-resign. Halimbawa, 1.5 taon na yung lumipas bago kayo mag-resign. O kaya kahit 1 taon at 3 buwan, saka kayo mag-resign. Kasi after ng 1 year na contract nyo, siyempre, i-renew yung contract nyo sa company, and then pati na rin yung visa ay i-renew ng another 1 year. So, mayroon pa kayong 1 taon para makapaglipat ng company. Halimbawa, after ng 3 months na nakapag-renew na kayo ng panibagong visa, saka kayo mag-decide na mag-resign para mayroon pa kayong 9 months na visa. So, kahit naman mag-resign tayo sa company natin, kung ano yung visa na natanggap natin, ay hindi naman yun kukunin na ng company. Kasi hindi yung company ang nagbigay ng visa na yun, kundi yung immigration. So, yung Japanese immigration lang ang may kakayahang tumanggal or magbawi ng inyong visa. Yung company ay wala yung magagawa. Kahit mag-resign kayo doon, hindi na nila pwedeng kunin or bawiin yung visang natitira na hawak nyo. Huwag nyo munang balaking mag-resign or mag-change ng company kung hindi nyo pa kayang gumawa ng sarili nyong Japanese style na resume. Kasi dito sa Japan, mayroong 2 klaseng resume, yung tinatawag na traditional na resume ng Japanese, yung Ririkisho, and then yung isa pa, yung pangalawa ay yung tinatawag na Shokumo Kirikisho. Yun yung pinaka-detalyado na resume. Kasi nandun lahat, pati na yung mga details ng mga past experiences mo, yung mga duties and responsibilities mo dun sa dati mong trabaho kasama dun. Kasi yun yung pinakasandata mo kapag lumipat ka ng company. Dapat maganda yung resume mo at maganda yung Jikoshokay mo para pumasa ka sa interview nila. Huwag muna tayo mag-change ng company kung hindi pa tayo confident sa ating Nihongo level. Ibig kong sabihin ng confidence sa Nihongo level ay hindi yung JLPT. Kasi depende yun sa tao. Yung confidence ng isang tao ay iba-iba. Kahit N4, N2, N3, magkaiba-iba yung confidence yun. Hindi yun nasusukat sa level ng JLPT. Kahit N4 level ka pa lang, kung confident ka na dun sa Nihongo na sinasabi mo, okay lang yun. Kasi kahit sabihin natin N3 level ka na or N2 level ka na, pero hindi ka pa rin confident sa sarili mo, baliwala pa rin yun. Kung alamin mo yung sarili mo, kung confident ka na ba sa Nihongo level mo, kaya mo na bang sumabay sa mga tanong or sumagot sa mga tanong na ibabato sa iyo kapag nag-interview ka na or nakipag-usap ka sa mga Japanese. Kasi hindi lang isang interview yan. Huwag muna kayong mag-resign kung wala pa kayong konkretong plano. Kung hindi nyo pa alam yung next move nyo. Kailangan pag-isipan yan, kailangan paghandaang mabuti bago kayo mag-resign or mag-change ng company. Kailangan nyo munang i-prepare yung sarili nyo na kung kaya nyo na ba na mag-change ng company at kung kaya nyo nang lampasan yung mga proseso tulad ng mga interviews na mangyayari kapag nag-change ka ng company. Okay guys, sana nakatulong yung video na to. Sana ay mayroon kayong natutunan at nadagdagan yung idea nyo kung ano ba yung dapat na gawin kung gusto nyo mag-resign or mag-change ng company bilang isang OFW dito sa Japan. Mag-subscribe kayo, ilike nyo yung video na to, and then mag-comment po kayo sa baba kung mayroon kayong mga katanungan or mga suggestions para sa susunod na video ay maisama natin yung mga sagot sa katanungan nyo. Okay guys, hanggang sa muli, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like, and then mag-comment sa baba. Bye-bye. Thank you for watching.